ang salita na yon doon sa taong binanggit mo. Talagang lilipad-lipad na tulad ng ibon na hindi dumadapo. Yun sa Kawikaan 26:2. Bakit nagkaganon? Bakit lilipad-lipad? Dahil hindi tayo nakakatiyak yung taong ating isinumpa o yung taong binigyan mo ng isang sumpa o curse, paano ngayon kung malakas ang ugnayan noon sa Diyos at malakas ang divine shield? Sagot sinasabi niya na, sa mga taong hindi karapat dapat na tumanggap nito, iyong salita na iyong isinumpa sa Kanya, babalik ngayon sa iyo, ikaw ang tinamaan. Kaya may sinasabi, ang karma is real. Kaya kung nakapagbibitaw kayo ng mga salita dati nito, ngayon pa lang ipinapayo ko na bawiin nyo na. Kung imbis na siya ang magkasakit, dahil banal ang taong yung matuwid, nagkasala lamang ng kakaunti, babalik yung salitang binitawan mo at sa iyo mismo tatama yan. Kaya pala sinasabi ng Diyos, huwag ninyong isumpa ang mga taong kinamumuhuan ninyo. Dahil apektado ka rin pala nito. Sinasabi kanina sa Kawikaan, ang taong nagmamahal dito, makakakain ng bahagi nito. If you want to reap what you sow, kung masama ang iyong tinanim, masama ang iyong anihulo. Amen? Amen? Kung sasabihin mo naman, pagpalain ka nawa ng Diyos. God bless you, sister. God bless you, brother. Kahit na hindi karapat-dapat, ang pagpapala na sabi, huwag ho kayong manghinayang, pagpalain ninyo yung mga tao kahit hindi karapat-dapat. Dahil yung salitang binitawan mo, lipad-lipad yun, pagdating doon dadapo sa Kanya, na hindi pala karapat-dapat sa dapuan noon dahil sa salbahe nga, yung salita na yung babalik sa iyo, ikaw ang sarili mo ang pinagpala ng Diyos. Kung manghihinayang kayo, pagsasabi sa inyong kapatid, God bless you, brother. God bless you, sister. Sino ngayon ang magpapala sa iyo? Kung sa maghapon walang isang nagsabi niyan, bukya ka ngayon. Pero kung marami nagsasabi sa iyo niyan, maraming pagpapala ang darating sa iyo. Makikita ninyo, mayroon kayong taong kinaiinisan, pero lalong gumanda ang hanap buhay, lalong gumanda ang kabuhayan, dahil sa salitang binibitawan na may buhay ng kapangyarihan na nagbibigay sa kapwa-tao na nakakarinig nito. Okay? Ang pagsisikap natin upang tayo makasunod sa kalooban ng Diyos, napakalaking hamon para sa atin. Kaya pala sinasabi ng ating aklat, ilang bis inuulit-ulit niyan sa banal na kasulatan na ibigin natin ang ating kapwa. Sa totoo lang, ang ating aklat, ang banal na kasulatan, mayroon po ditong nakapaloob po dito ang 31,102 na mga talata, mga verses. 31,102 verses, yung lumang tipan at ang bagong tipan. At nakapaloob din po dito, kung ilang chapter, ito po ay 1,189 chapter. From Genesis to Revelation. Ewan ko kung may nagbilang na sa inyo nito. Naulit ko, ang buong aklat ay nakapaloob dito ang 1,189 chapters. 31,102 na mga verses. At sa mga talatang ito na binanggit natin, kung ilang verse, ilang chapter, ilang verse, nakapaloob din dito ang pangako ng Diyos, magmula sa lumang tipan hanggang bagong tipan, mabibilang po natin ito ng 3,573 na pangako ng Diyos.
Kung maalaala mo itong 3,573, the promise, great promise of God, bakit kailangan mong sumumpa ng isang tao? Bakit kailangan mong i-curse ang isang tao? Kung hindi man tugma doon sa isa, sa 3,573 na pangako, mayroon doon tutugma doon para sa iyo. Huwag lang tayo makagawa ng kasalanan. Kaya sinasabi sa 1 Tesalonica kanina, suriin ninyong lahat ng bagay at gawin ninyo ang mabuti. Ngayon kung minsan nagagalit ka, gusto mong isumpa isang tao dahil hindi nga makabayad sa iyo o kaya hindi ka sinisiraan ka. Ano ngayon gagawin mo? Gaganti ka rin. Kung yung salitang lumabas sa bibig mo, hindi dumapo doon, bumalik sa iyo, ikaw ang tinamaan, ikaw tuloy ang napahamak. Instead ng kaligtasan. So, ang tanong natin dito, hanggang kailan tayo matututo? Kaya pala sinasabi doon sa Marcos 16:18, 16:18, sinasabi niya dito, hindi sila kahit makadampot sila ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit, napapatungan nila ng kanilang kamay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bakit? Ano ang assurance doon na kahit makainom ka ng lason, makadampot ka ng ahas, ay hindi ka maaano? Sapagkat, itong mga pangako ng Diyos, yung sinasabi niya kanina, doon sa Kawikaan 26 to, na sinasabi, na mayroon na ba kayo nakita na parang hindi tinatala na nakilala ng mangkukulam, manggagaway, o yung ano pang mga bagay, ano pang magawain ng ano, meron na ba kayo nagitang taong ganon? Ang mga bagay na ito nagawain, kaya pala sinasabi dito sa Marcos 6:18, na makadampot ka man ng ahas o kaya kainom ng lason, hindi ka maano. Sa paanong paraan? Kung ikaw ay madasalin, malakas ang ugnayan mo sa Diyos, at ikaw ay pinagaharian ka ng Espiritu ng Diyos, hindi ka talaga maaano. Pero kung ikaw'y taong mag-antanda ng cross, nahihiya ka, o kaya hindi mo alam, o kaya wala ka talagang alam dahil ayaw mong matuto, ano sa palagay mo? Tatalaban ba yun o hindi? Tatalaban ka dahil wala kang pananggalang. Sapagkat, kung tayo na mga tao na nananalig mismo kay Kristo, ano nga ba ang ating dapat katakutan? Diba? Ito. Mga anak, kayo ngayon sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propita, sapagkat ang Espiritu na nasa sa inyo ay may mas makapangyarihan kaysa sa Espiritu na nasa sanlibutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So dito, kung ang Espiritu nasa iyo ay Espiritu ng Diyos, sinasabi, mas makapangyarihan kaysa sa Espiritong nasa makasanlibutan. Ngayon, kung wala talaga tayong pakikipag-ugnayan sa Diyos araw-araw, talagang tamad lang tayo o ayaw lang talaga natin tumanggap na may Diyos na tagapagligtas, talagang tatamaan ka dito. Makadampot ka nga ng ahas, matutuklaw ka talaga dito. Alam niyo, meron akong naalaala dito nung ako'y nagtatrabaho sa Laguna. Nung ako'y mayroon akong tauhan na tinanggal. Nagtatrabaho doon sa isa sa amin. Sabi ng kapatid kong pulis na pumunta, napakadelikado naman ng trabaho mong to. Huwag kang magtatanggal ng tao, makapatayin ka rito. Unang-una, wala kang kamag-anak. Wala ko naisip ko naman,
Paano ko nito tanggalin kung karapat-dapat tanggalin? Kung kinonsente ko naman, damay ako sa kasalanan. Alam mo nung tinanggal ko, ang sabi sa akin ng banta, huwag na huwag mong tangkain dumaan sa amin, babarilin kita. Papatayin kita. Walang ibang daan, papunta doon sa farm na yun, kung hindi doon mismo sa kanila. So, ibig sabihin, kung matatakot ako, hindi na ako dadaan doon. Ano gagawa ako ng sarili kong daan? Diba? Kung abangan din ako doon, wala ring saysay. So, naalala ko itong mga talata na ito, na sinasabi dito na, kung ang espiritong nananahan sa iyo ay espiritu ng Diyos na mas makapangyarihan kaysa espiritu ng makasanlibutan, dito ko naalaala, kaya pala ganun. Alam mo na nawika ko, nasabi ko sa kanya, nasagot ko, talagang may baril siya, dahil matagal kami magkasama. Alam mo, naglilinis siya doon sa sapa. Nang tinaga niya yung ugat ng kahoy, pumitik, tumama sa mata niya. Yung mata niya nagkaroon ng malaking namuti, nadama yung kabila, hanggang sa natuluyan. So, ibig sabihin, yung sumpa na yun, imbis na sa akin tatama, bumalik sa kanya. Tingnan niyo yung katabi niyo, baka may sinumpa sila ng baka mamaya matakot kayo, ha? Pero, kung talagang kayo nananalig talaga sa Diyos lagi, alam niyo yung aking nanay, nung ako'y elementary hanggang high school, yung pag madaling araw kasarap matulog sa probinsya, kukurutin ka pagka-pino-pino. Bangon na dyan, ay magdadasal. Ito mo tulong nga yung yero sa hamog, lamig nakatalubong ako ng kumot. Siyempre, bata. Pero nung ako'y umalis, ang sabi ng nanay ko, ikaw ay lalayo sa akin, tandaan mo itong sasabihin ko sa iyo. By the time naalis ka ng bahay, unang hakbang ng iyong paa sa pinto, sambitin mo ang Diyos. Sasamahan ka nito, saan ka man magtungo. Parang totoo. Ilang banta yung natanggap ko sa Laguna. Dahil sa pag-aalis ko ng tao, minsan dinidimanda ko yung kalapit namin dahil nangunguha ng mga produkto. Di na ako natakot. Meron naman akong andyan yung papunta ko sa isang lote kasi 3 munisipyo, 7 barangay na iniikutan ko lalo sa gabi. Meron pang pagkakataon na pagdating ko sa crossing, may sumakay ng malaking paniki doon sa motor ko, doon sa Monobela. Meron palang kukuyon dito sa pakpak. Pinakalakalabit niya yung aking kamay doon sa Monobela. Hindi ako natakot. Ang isip ko, nakikisakay lang ito. Sige na, sumakay ka. Pagdating ko ng crossing between Infanta, Santa Cruz, tapos Manila, lumipat siya doon, umalis siya. Kung ako'y nataranta noon, kung sumimplang ako at bumalintong ilang ulit ang motor, katakot dahil wala nga ang espiritu sa iyo na gumagabi sa iyo. Sapagkat ang espiritu na sa iyo, matapang ka. Kaya nga lang, ang katapangan mo, hindi ka mayabang. Matapang ka na mababa ang loob. Pero pag matapang ka na ng mataas pang kalooban mo, hindi espiritu ng Diyos yan. Ito mga bagay mismo, ibinabahagi ko sa inyo sapagkat ito'y naranasan kong tunay. Pag-araw ng linggo, 3 simbahan yung pinupuntahan ko. Hanggang naging barkada ko yung 3 pari doon. Kasing pinad kami. 24 yung isa, 26 ako, 28 naman yung isa. Pumupuntas na sa bahay. Birthday ng anak ko, nagmimisa sa bahay. Sabi ng tatay ko, bakit ang mga barkada mo yung mga pare? Sabi ko, hindi ko alam. Hindi ko naman talaga alam. Yung nga lang, yung natin, yung ating faith, yung ating pananampalataya, huwag nating hayaan na manghina yan. Lalo kung hindi tayo dumadalo. Habang hindi tayo dumadalo, unti-unting numinipis yung divine shield mo. Pag nakagawa ka pa ng kasalanan, tuluyan ka ng mawawala,
sapagkat nasasaktan ang Espiritu ng Diyos na nasa sa iyo. Pero kung patuloy ka lang pakikinig, pagbabasa ng Biblia, araw-araw, kahit mga ilang minuto, mararamdaman mo, unti-unti mong mararanasan sa buhay mo na malakas na ang pagpipigil sa iyong sarili, malakas na rin ang iyong pagpapasensya, at hindi ka na para patol sa konting problema, makakarinig ka ng salitang hindi maganda, gaganti ka rin sa pangsalita na hindi lalo mas maganda pakinggan. Kaya napili natin itong, what's your word, you speak. Sapagkat ang ating binibitawan ng mga salita, ang iniisip natin pag tayo sumumpa sa ating kapwa-tao, sila lang ang tatalaban nito. Paano nga doon sa sinasabi kanina sa Kawikaan chapter 26 verse 2, na ang salitang binitawan mo parang ibon ang lilipat-lipat, pupunta yan doon. At pag hindi dumako doon dahil hindi siya karapat-dapat, halimbawa ang taong yun ay matuwid para dasal, iyon po ay madasalin, o kayo mamalaking ugnayan sa Diyos, babalik ngayon sa iyo yan, kung wala kang pananggalang, ikaw ngayon ang tinamaan. Amen? Huwag po sana natin kalimutan yan. Kasi sinasabi sa Roma 12:14, sinasabi niya dito, pagpalain ang mga umuusig sa inyo, pagpalain at huwag mong sumpain sila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sapagkat kung gagawin natin ito, o sumpain natin sila, hindi tayo tiyak. Hindi tayo nagkakasiguro na ang binitawang salita ay tatama sa kanila o tatama mismo sa iyo. So huwag na tayong sumugal. Ang Diyos, nandyan sa lahat, nandyan ang pagkakataon. Sinasabi sa Mateo 24:21, sinasabi niya, sapagkat ang panahong iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatian na hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mararanasan pang kahit kailan ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Katulad ngayon, hindi ka makapunta sa mga lugar na nais mo. Hindi ka makasimba, di ka papasokin doon dahil senior ka. Pag nagbiyahe ka, wala kang face mask, wala kang face shield, sisitahin ka. Pagdating sa bahay, meron kayong kapitbahay na nag-COVID positive. Halos tayo magkandara pa sa pagtatago. So lahat ng mga bagay nito, simula nung tayo maging tao, hindi pa naman ito natin naranasan na mga bagay na ito na pangyayari sa kasalukuyan. Alam niyo sa India, ang India, alam siguro ninyo na sila ang nagkaroon ng pinakamataas na record, almost 4,000 a day na namamatay dahil sa COVID. Ang ginagawa nila doon, sinisilaban na lang sa mga tabing-tabing ng daan, mga bakanting lote. 3,000 plus isang araw. At hindi pa yun. Kung kailan lamang, binagyo naman sila ng napakalakas. Nasa 140 kilometers per hour. Biro mo yan. Nagdaranas ang masakripisyo. Binagyo pa sila ng halos kasing lakas ng Yolanda. Makalipas ang ilang araw, unti-unti sila nagpupilit na bumangon. Inaayos ang kanilang manasirang kabuhayan, ang kanilang mga bahay. Dahil siyempre tayo kinakailangan mag-move on. May dumating naman ng napakalakas din namang buhawi at marami ding sinagas at sinira ng mga tahanan ng buhawing iyon. Pagkatapos ng buhawing iyon, balik na naman sila. Kumpunihin ulit lahat yung mga nasira. Binagyo na naman ulit. Isa pag mas malakas pa na bagyo. Kung tayo makararanas ng kalintulad na karanasan na dinanas nila, itong talatang ito ng Mateo 24:21, baka masabi mo lahat na lang nasa paligid mo, puro masamang na lang salita ang bibitawan mo. Wala ka ng magandang masasabi dahil sa mga dinanas mong ganito. Ngayon, kasalukuyan, ang Malaysia naman ang tumaas ang record na mabinabawian ng buhay. Nawa huwag makarating sa atin ang ganitong sitwasyon. Kaya huwag tayo magbibitaw ng mga salitang masasama.
Hayaan na natin sila magbitaw ng masamang salita laban sa iyo. Dahil ngayon nakakatiyak ka na ng salitang iyon na binitawan para sa iyo, baka sa Kanya babalik at sa Kanya tatama. Amen? Para itong makaliwanagan na ating pong sinisikap ngayon upang ganap po natin na maintindihan, sapagkat tayo ay sinasabi nga na tayo ay nasa Diyos na. Wala nang tatalo dapat sa atin, sapagkat tayo ay kapiling na natin ng Diyos. Pero kung hindi ka nananalig sa Diyos, maaaring magkasala ka pa rin lagi. Sapagkat sinasabi dito, sa 1 Juan 4:4, sinasabi niya, mga anak, kayo may sa Diyos at napagtagumpay na ninyo ang mga huwad ng propeta. Nabanggitan natin kanina yan pala. Pero, sinasabi po sa awit 27:1, sinasabi niya dito, si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan, sino pa nga ba ang katatakutan, ang aking katatakutan? Si Yahweh nga ang muog ng aking buhay, sino pa ba ang aking kasisindakan? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, ibig sabihin dito, tayo lagi ang nagpasakop tayo sa Diyos. Tayo lagi ang ating kasama sa araw-araw, sa trabaho, sa ating bahay, sa ating ginagawa, lagi nating kasama yon. Kaya parang nasabi ko tama yung nanay ko. Nung sabi niya, paglabas ng paa mo sa pintuan, tawagin mo ang Diyos at sasamahan ka noon. Parang totoo. Parang ganun siya. Juan 8:37, sinasabi niya dito, kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng anak. Ang salita ng Diyos. Paano ba natin masasabi tayo malaya na? Kapag tayo ay talagang nananalig sa Kanya, hindi tayo pabago-bago ng isip. Malakas ka ngayon, bukas iba na naman. Nanghihina ka na naman, at mayroon ka namang nakikitang panibagong Diyos. Paano ba yun? Katulad na sinasabi kanina, na ang ating Panginoon daw ay tatlo, ating Diyos ay tatlo. Meron tayong Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. E bakit ito nagkaganon? Isa lang naman daw ang Diyos. Diba? Pero kung talagang sinasabi ko naman kanina sa 1 Tesalonica 5, suriin ang lahat ng bagay, kung anong mabuti ay siyang inyong gawin. Kung talagang hindi akma sa iyo yung kanilang tinuturo, bakit mo ba pansinin yun? Roma 8:11. Sinasabi rito, kung nananahan sa inyo Espiritu ng Diyos, na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, siya muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay sa mamamagitan din ng kanyang Espiritu nang nananahan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, kaya sinasabi natin na bakit yung mga tao kahit hindi tinatalaban ng kulang, hindi tinatalaban ng barang, at hindi tinatalaban ng gayoma, kung ano pa man, dahil dito, lagi mong kaakibat ang Panginoon sa iyong buhay, sa lahat ng iyong ginagawa araw-araw. Kasi magtataka ka, may pang nag-aaway, yung tao yung batikan na mangkukulang. Bakit hindi siya kinalaban? Bakit hindi siya kinulang? Sapagkat malakas ang kanyang pananggalang. Hindi tayo karakaraka. Ngunit, pagkatandaan, sinasabi, ang tanong nga dito na kanina, ang Kristiyano ba ay tinatalaban pa ng sumpa? Tatanong ko kayo sa inyo, ang Kristiyano ba ay tinatalaban pa ng maaari bang tablan ng sumpa? Okay, balik na naman tayo. Ang salitang Kristiyano, mababasa lamang ninyo sa Lumang Tipan sa 3 aklat lang. Ay, 1 aklat pala. Kalkalin mo man lahat yon, wala ka nang makikita doon, salitang Kristiyano. Mababasa ng Kristiyano sa Gawa, chapter 11, verse 26. Mababasa mo rin yan sa Gawa, verse 26, at chapter 26, verse 28. Mababasa mo pa rin yan sa 1 Pedro 5, 5:16.
1 Peter 5:16. Yun lang pong tatlong aklat na doon lang yung mababasa ang Kristiyano. Kaya binalikan po natin yung kasi tinatanong mo kayo, ang Kristiyano ba ay maaring tablan ng sumpa? Of course. Maaari po silang talaban. Yung binabanggit ko kanina na wala tayong malakas na ugnayan sa Diyos, wala tayong mga bagay na ginagawa pananggalang sa ating sarili, sila po yung nagiging biktima. Pero kung lagi mong kaakibat ang Diyos sa iyong gawa, sa iyong pag-iisip, sa iyong pananalita, at higit lang sa iyong pamumuhay, nakaakibat mo lang si Kristo sa iyong pamumuhay, lahat ng iyong gawain kasama mo, hindi ka dapat matakot at hindi ka tatalaban nito sapagkat hindi ka nararapat na dapuan ng sumpang iyon. Amen. Kaya kung may nakagawa man ito sa inyo, pag-isipan ninyo baka lalong, bakit kaya siya sinumpa ko na lalong gumanda ang buhay, lalo pang naging beauty, naging blooming, bakit ako nagmukhang ampalaya, bakit kaya nabaliktad yata ang pagkakataon? Ito po, dito po ninyo maunawaan sa ngayon na ang pagbibitaw kaya pala binabawal ng Diyos na huwag ninyong sumpain, tapos pagpalain ninyo, umuusig sa inyo, ito pala ang ibig sabihin ng Diyos. Sapagkat kailanman wala kang nakitang tao na puro pangit ang kanyang kapaligiran na mas lalo siyang gumanda, lalo siyang papangit. Dahil puro pangit ang kanyang sinasabi. Amen? Ang Diyos, ang Kristiyano ay hindi maaring talaban ng ganito. Sapagkat sinasabi po dito sa Micah chapter 5 verse 12, sinasabi itong wawasakin ng Diyos ang pangkukulam at ang mga manggagaway. Inilalarawan ng orasyon sa Pahayag chapter 18. So maliwanag po yun na wawasakin ng Diyos ang mga taong gumagawa nito. Mga nangkukulam, nanggagaway, yung orasyon o budo, gayuma, ang sumpa, ay walang kapangyarihan sa atin dahil nagmula sila kay Satanas at nalalaman natin na siya si Kristo ay higit na makapangyarihan kaysa sa kanya kay Satanas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So kung wala talaga tayong paghahawakan, wala tayong kasi minsan tanong ko lang mismo sa inyo, di ba sa Quiapo mismo, yung panahon ng January 9, kapistahan ng Nazareno. Bakit ang dami nagpapakamatay doon pumunta doon? Bakit ang dami nagkikipagsiksikan? Ultimo lang mahawakan yung tali ng andas. Anong mayroon doon? Wala naman doon si Kristo. Ang dami na iipit, ang dami nang napapagtapak-tapakan, ang dami nagpapakahirap umakyat doon sa andas. Dahil dito. Pag ikaw ang ugnayan mo ng Espiritu ay malapit mismo sa Kanya. Dahil nanggaling sa Diyos mismo ang Espiritong taglay mo para kang hinihila papunta roon. Minsan, magtataka sila. Sabi nilang ganun, bakit yung mga pista sa Quiapo, bakit umaabot ng 15 million, 16 million ang gumagawa? Yung ba'y magliligtas sa kanila? Ang magliligtas sa atin yung ating pananampalataya. Na si Kristo, ang ilaw natin, ang ating tagapagligtas. Wala nang iba pa. Amen? So kung ito ay ating papaghahawakan, ang sinuman po na medyo may katanungan, kung gusto niyo pagbalik po ninyo dito, itanong po ninyo ulit. Hindi na ho natin uubusin kasi medyo ang iba dyan baka magmukhang ampalaya na, nagugutom. Hindi naman natin sinasadya yun, pinipilit lang patagalin. Pero nawa po mga kaibigan, sana magmula ngayon, iwasan na ninyo magsalita ng masama laban kung kanino man. Bagkus sabihin ninyo, bless, God bless you. God bless you. Kung ang taong sinabihan mo na God bless you, hindi ka dapat babalik sa iyo ang sadang initawan mo, ikaw ang mabibless, hindi ang tao niya. Huwag kayong manghinaya. Sapagkat ang Diyos, sinabi ko kanina sa aklat ng banal na kasulatan, mayroong 3,573 na nakapaloob na mga pangako ng Diyos sa kaligtasan, kapayapaan at higit lalo para sa ating katatagan. Hindi tayo sa aklat ng Jeremias, may mga plano ako, ibubuti ninyo, hindi sa inyo ikapapahawa. Okay, tayo na po tayo lahat.
In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our sins. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Tayo pong lahat. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Love of Pring. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y ibig mo at pinakilubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya ng maipagkaloob, mamahaling iyas, lintong sinapot. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Tumayo na ba tayong lahat? At manatili po tayong payapang ating kaisipan. At magkisabay po tayo sa awiting, Lead Me Lord.